magandang smile natin to encourage each other. Sige po, tumayo po tayong lahat. Yan. So, meron po tayong one purpose today. And that is to celebrate His goodness. Amen? Sige po mga kapatid, sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Excited na po ba kayong mag-offer ng sacrifice of praise? Amen! Masaya po ba kayong andito sa tahanan ng Panginoon? Amen! Sige po, let us prepare our heart this morning. Let us offer a sacrifice of praise to the Lord. This morning po, okay lang ba mag-offer tayo sa Panginoon ng papuri at pagsamba sa Kanyang pangalan? Sa umaga pong ito, let us take this opportunity po na ibigay po yung best para kay Lord. Because the Lord deserves the best offering this morning. Hayaan po muna natin yung ating mga iniisip, mga gagawin mamaya. And let us focus because the Lord deserves our praises this morning. Sige po mga kapatid, tayo po ay lumapit sa Panginoon sa oras po na to. Tayo po ay sama-samang lumapit sa Kanya at mag-alay ng pasasalamat, papuri at pagsamba sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagpapala sa buhay po natin. Sige po mga kapatid, let us utter praises, let us utter adoration and thanksgiving to His holy name. Sige po, sama-sama po tayo magpasalamat sa umagang ito sa Panginoon. Sama-sama po tayong magbanggit ng papuri at pagsamba sa Kanya. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay po natin. He gave us everything that we need. Panginoon, sa umaga pong ito, as a church, O God, sama-sama po kami, Panginoon, na lalapit po sa iyo, Lord. Nasasamba, Ama, na itataas ang iyong pangalan, Lord, sa aming kalagitnaan. And this morning, O Lord, hindi po namin sasayangin ang opportunity po na ito na purihin ka. Hindi po namin sasayangin ang opportunity na ito, Panginoon, na itaas ang iyong pangalan, Ama. Sa oras po na ito, ibibigay po namin ang pinaka-best na papuri para sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang maitataas sa aming kalagitnaan, Ama. Ikaw lamang, Panginoon, ang bida sa oras po na ito. Panginoon, ikaw lamang po, Panginoon, ang iniisip po namin, Ama. Wala na pong iba, sapagkat gusto po namin ialay ang pinaka-best na papuri para sa iyo. Panginoon, salamat po sa buong isang linggo na pag-iingat niyo po sa amin. Kung paano niyo po pinrovide ang aming mga pangangailangan, kung paano niyo po kami pinagpala, Panginoon, kung paano niyo po kami iningatan at sa buhay, Panginoon, na sinustain niyo po. Marami pong salamat at maingat po namin ibinabalik ito, Panginoon, sa iyo na may pagsamba at papuri sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, ang awitin namin ngayon sa umagang ito, magbigay kaluguran, Ama, sa iyong harapan, Ama. Ang bawat lyrics ng aming awitin, Panginoon, ay sa iyo lamang maituon, Ama. Ang bawat awitin mo, Panginoon, sa umagang ito, ikaw lamang, Panginoon, para sa iyo po ito, Ama. Ang awitin pong ito, inaalay po namin ito para sa iyo. Kaya, Panginoon, sa umaga pong ito, as a church, isi-celebrate po namin ang araw na ito, sapagkat ikaw ay Diyos na buhay, karapat-dapat ang purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan lamang. Lord, we celebrate for who you are, for you are a living God, Lord. At salamat po, Panginoon, sa kalayaan na kami po, Panginoon, ay makaawit sa umaga pong ito. Kalayaan, Panginoon, na maibigay po namin ang pinakamataas na pagsamba sa iyong dakilang pangalan. At sa umaga pong ito, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming mga alay. Salamat po, Panginoon. Maingat po namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Sige po, pumalakpak po tayo sa Panginoon. Wala na po bang ilalakas? So, okay na po ba? Magpa-practice po muna tayo. May palakpak, ganyan. Sige.
Sige po, palakpak, sayaw, ganyan. Yan. So, okay lang ba? Ibibigay po natin yung ating pagsayaw, yung ating pagkanta at palakpak para kay Lord. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magpuri sa oras po na to sa Panginoon. Ibigay po natin yung best para sa Panginoon because the Lord deserves the best offering na praises para sa Kanya. Sige po mga kapatid, let us shout for joy. Amen? Amen. Let us celebrate the goodness of the Lord. Amen. Hallelujah, Lord. Gusto ko ngayon umaawi. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Hallelujah. Masaya ka na sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking tapuhan. Payagaan ang iyong ating. Kaligtasan sa iyong pangalan. The Lord is more than enough. Amen. Gusto ko ngayon umaawi. Ako'y sa'yo, ika'y akin. May saya ka lang sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y akin. Pwede po natin sayawan ang Panginoon. Aking tangguhan, ang payapaan ng iyong ating. Kaligtasan sa iyong pangalan. Hallelujah! Sama-sama buhay, isisigaw. Hallelujah! Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah! Wala nang hanapin pa. Jesus, you're the golden enough. Sige, ito po tayo saglit. Let us meditate this song. Amen? Wala na po tayong hanapin pa. Amen? Because the Lord is more than enough. So this morning, let us shout, let us celebrate. Amen? Sige po, lakasan po natin yung papuri para sa Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. We sing, we celebrate because of your goodness, Lord. Sige po, tayo ay tumiyaw na ang ating mga boses ay nagmumula sa aming mga puso. Gusto ko ngayon umaawi. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya ka na sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, sa ating tampuhan. Ang payapaan ng iyong ating. Kaligtasan sa iyong pangalan. Yes, Lord. Kasama
Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. 'Cause Jesus, you're more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you're more than enough. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. Amen. Hallelujah, Lord. Hindi po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Panginoon, ang sarap po na maranasan po namin na ikaw yung Diyos na pinupuri po namin. Ang Diyos na aming iniibig. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na binigay niyo po sa amin. Na pumuri-purihin ka, Ama. Sige po, mga kapatid. Let us worship in spirit and in truth. Nais ko'y ika'y maranasan, makilos mo'y aking inaasam, hanggang sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Yes, Lord. Nais kong ika'y maranasan, ibog ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas at kailanman, pagsamba ko'y Sige po, mga kapatid, taas natin ang wala kang Handa ng ating pagsuko sa Panginoon. Handa ng ating pagsamba. Taas natin ang ating pagkamay at ating purihin ang ating Diyos. ay makalangit sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Salamat, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos ko'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Opo, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya ngayon bukas at kailanman, pagsama ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang
nagpapatunay, Ama, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa buhay po namin. Ang mga awitin pong ito, Panginoon, pinapakita po, Panginoon, kung sino ka po sa buhay po namin. Panginoon, only your presence satisfy us. Wala na po kaming ibang hahangarin, Ama, kundi, Panginoon, umabot sa presensya mo, Ama, sapagkat sa iyong presensya, Ama, andun lahat, O Lord. Higit sa aking kailangan. Sige po mga kapatid, Higit sa aking let us meditate this song and offer this song to the Lord. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, Opo, Panginoon. higit sa hindi na kulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di bang nangamba sa piling mo? Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Napakabuti niyo po, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan, Ama. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Panginoon, salamat po na ang aming Diyos ay buhay. Diyos na totoo. Higit sa aking kailangan. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di makangamba sa piling mo. Yes, Lord. Bawat
Tuwa po ang aming mga puso, Ama, sapagkat ikaw, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan sa buhay po namin. Patuloy po kami naniniwala, Ama, imposible sa'yo. Wala kang katulad, wala kang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen, Lord. Maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen, amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen, Lord. Panginoon, tunay na po na wala po kayong katulad. Ang sarap po, Panginoon, na isipin that you are a living God na nasa aming puso at isipan. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay naniniwala sa totoong Diyos. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa Diyos na nagpatawad ng aming mga kasalanan at nagmahal po sa amin. Kaya po sa umagang ito, maingat po namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Sige po. Tawagin ko po si Tito War dito to pray for our tithes and offering. Hallelujah. Ayan. Look. Yes. Hallelujah. Na-speechless na. Sinong nag-bless sa worship po natin? Sarap, no? Sarap sa pakiramdam na tayo yung nagbibigay. Ano po? Sa worship kasi, ano po, tayo yung nagbibigay, naghahandog sa ating Panginoon. Ano po? Isang part ano po ng worship service is syempre yung pag-worship, which is tayo yung nagbibigay. Ano po, sa pamamagitan ng pagpuri. Mga papuri, pasasalamat sa Diyos. Ngayon naman, dumako po tayo sa ibang part naman, ano po, ng uri din ng worship. At yun ay pagbibigay naman through our monetary. Ano po, sa pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Basahin ko lamang po dito, ano po. Sabi niya dito sa Luke 6, verse 38. Sa Easy English, sabi niya dito, give to other people, and God will give to you. He will give to you more than you gave. He will fill your pocket until no more will go in it. It will be so full that it will come out over to the top. How you give to the other people, God will give it to you. Ang sarap, no? Ito pong verse na to, Luke 6 verse 38, ito po ay verse na isang pangako at the same time commandment. Ano po, minsan kasi ini-skip natin yung first part eh. Ang gusto lang natin yung galing kay Lord. Ano? Uy,
Sabi dito, yung bibigay ni Lord, more than enough, di ba? Pero nakakalimutan natin yung pinakaunang word dun sa verse, which is to give. Ang tanong, yung give po ba noun or verb? Mga English major. Verb. At kapag verb, ito ay action word. Ano, kailangan may gawin ka. Ano po, hindi yung puro lang tayo hingi. Ano po, naghihintay. Ano po, oo, pinangako ng Diyos na bibigay niya sa atin lahat ng pangangailangan natin. Susupply niya lahat ng pangangailangan natin. Pero sinasabi ng verse na to, kailangan may gawin ka, kapatid. Ano po, hindi lamang to usapang pera. Baka sabihin niyo, mukhang pera na ako. Hindi lamang to isang usapang pera, ano po. Pero when you give, iganda niyo nga yung kamay niyo. Diba, boksingero. Ito yung logic ng boksingero, di ba? Kapag umulan daw ng blessing, makakasalo ka? Hindi. Nakasara kasi yung kamay mo eh. Pero kapag nagbigay ka, binuksan mo yan, wow. Di ba? Magic. Ibig sabihin, yung pagbibigay po pala, mga kaibigan kapatid, hindi ka lamang nagre-release. Pero sa pagbibigay, nagbubukas ka rin ng opportunity. Nagbubukas ka rin ng space upang sa ganun, makapag-receive ka. Ano po? Pero hindi natin to ginagawa dahil naghihingi lamang po tayo sa Panginoon. Ano po? Kanina po ang sarap nung worship po natin, ano po, yung walang mahirap sa'yo. Bigyan po natin ng supporting verse po yan, ano po, sa Romans 8 verse 32. Sabi niya dito, Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Di ba? Bakit natin nasasabing walang mahirap sa iyo, Lord? Alam niyo bakit? Yung anak niya nga, kaya niyang ibigay. Yung pangangailangan mo pa kaya? Di ba? Ang sarap ng pangakong yun na, Lord, sige, yung anak mo nga, hindi mo pinagkait sa amin eh, ito pa kaya? Di ba? Yung mga mahal natin sa buhay, pwede natin pagkatiwala kay Lord. Yung mga pangamba natin, yung mga isipin natin, mga bayarin. Di ba, Lord, bahala ka na. Wala namang mahirap sa'yo eh. Di ba? Kumbaga, dun sa pagbibigay po natin, ito po ay isang act na nagpapakita na tayo nagtitiwala sa Diyos. Amen? So ayan, dumako na po tayo sa ating panalangin. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan na nasa langit kay taas-taasan, Lord, maraming salamat sa lahat ng bagay. Maraming salamat sa bagong buhay. Maraming salamat sa bagong hininga, sa bagong araw. Lord, lahat ng meron kami, lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa iyo. In fact, wala kami kung wala ka. Walang sa amin kung hindi dahil sa iyo. At lahat ng natatamasa po namin ngayon, Panginoon, pera, Panginoon, kaligayahan, pamilya, kalusugan, Lord, lahat yun galing sa iyo. At sa oras na to, nais po namin magpasalamat. I-take namin ang opportunity na to, Lord, na maalala ka namin, Panginoon, dahil never kang nagkulang sa amin. You are more than enough, O God. At sa pagkakataong ito, hayaan mo na maipakita rin po namin, Panginoon, yung aming worship in the act of giving, Panginoon, ng aming tithes and offering. Ama, sa aming pagbibigay, kami po ay nagtitiwala na Lord, walang imposible sa iyo at ikaw nang bahala sa kinabukasan namin, sa kakainin namin bukas, sa isasaing namin mamaya. Lahat ng bagay, Lord, pinagkakatiwala na namin sa iyo. Ama, dalangin ko mga kapatid kong to, Panginoon, na mayroong mga hanap buhay. Lord, bless the sources of their income, Panginoon. At Lord, yung mga nagne-negosyo, i-bless mo, Panginoon, ang kanilang mga negosyo sa pangalan ni Jesus. Upang sa ganun, Panginoon, kapag kami po ay na-bless, Panginoon, kami po ay maging channel of blessing din po sa ibang mga tao. Hayaan mong maging daluyan ng pagpapala ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. We pray this unto you. In Jesus' name we pray. Amen. Ito ng 3,000. Connected.
And good morning mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo. Magbigay honor and reverence po sa pagbasa po natin sa Word ng Panginoon. Ang text po natin ay matatagpuan sa aklat ni Luke, chapter 11, verse 5 to 10. Basahin ko po sa New King James Version. And he said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and say, Do not trouble me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Verse 9. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds. And to him who knocks, it will be open. If a son asks for a bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Blessed be the reading of God's Word. Mag-pray po tayo. Heavenly Father, we give you all the glory, we give you all the honor, we give you all the adoration and worship, O God, that you alone deserve. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataon muli, Panginoon, na kami po ay naririto sa inyong sanctuaryo, Panginoon, just for the very reason, O God, to worship you in spirit and in truth, and to hear your word, O God. Salamat po muli, Panginoon, sa buong isang linggo na dumaan sa buhay po ng bawat isa sa amin, Ama. We remember your faithfulness, O God. We remember your goodness, dear Lord. We remember your divine providence, O God. For every need, O God, that has been provided. We remember your protection to us, O God. We remember your guidance to us, dear Lord, in every decision na aming pong nagawa ng isang buong linggo. And we bring you back all the glory, O God. At ngayong umagang ito, Panginoon, we are hungry for your word, Lord. Pakainin niyo po kami muli ng inyong banal na salita, Ama. Sapagkat ang sabi po ninyo, Panginoong Hesus, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay. Kailangan po namin ang inyong mga salita na namumutawi sa inyong mga labi, Panginoon, sa inyong mga bibig. At ito po ang tunay na pagkain ng aming spirito. Kaya ngayong umaga, Panginoon, hayaan niyo, Ama, na kami po ay mamanhik muli sa presensya po ninyo, Panginoong Banal na Espiritu Santo. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan. Maunawaan po namin ang inyong banal na salita ayon sa inyo pong pagpapahayag sa amin, Ama. Because a man's wisdom is limited, Lord. At wala rin po itong bisa at magagawa, eternal na kapakinabangan sa amin. Maliban lamang, Panginoon, sa demonstrasyon ng inyong presensya at ng iyong kapangyarihan na magdadala po ng inyong banal na salita sa aming puso at isipan, Panginoon. We fully rely and depend upon you, O God. I pray, dear Lord, that you'll minister sa bawat isa po sa amin ngayong umagang ito at maging sa mga kapatiran po namin joining us online, O God. And we remember, O God, this morning, si Baby Lulu, O God, for your divine touch and healing upon her, O God. I pray, dear Lord, na kayo po ang magbigay ng sigla ng kanyang pangangatawan, kalakasan sa kanyang physical body, O God.
and complete healing and recovery, O God, we pray in the name of Yeshua Adonai. Maraming salamat, Panginoon, because you are our God who heals our infirmities, O God, and who heals, O God, any sicknesses and diseases in our body, dear Lord. Thank you, Father, for you are our Jehovah Rapha, the God who heals. And even sa mga kapatid po namin na meron pong dinaramdam o karamdaman, dalangin din po namin ang kagalingan na nagpumula po sa inyo. Pagpapalakas po, Ama, sa pisikal naming pangangatawan. Maraming salamat po, Panginoon, and thank you once again for this great and wonderful morning, O God. May you be glorified, may you be honored, O God, and may you be exalted in the midst of your people. We love you, Lord. We honor you, O God. Ito po aming samo, ito po aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po magsabi na, Amen. Palapan po natin ang Panginoon ng malakas. Hallelujah. Sige, makaupo na po tayo, mga kapatid. So, bless the Sunday morning. So, this is a special day, once again, because it's the Lord's Day. At gusto natin i-welcome mula pa po sa lugar ng Riyadh, Saudi Arabia. Kasama natin ngayon si Tito Perz. Palangkan natin si Lord. At yung kanya pong mga magulang, si Uncle, si Auntie at mga pamangkin. Minsanin mo na, palakpan mo natin si Lord. Welcome po kayo. Mamaya uwi na po sila. Magpapanagbunga lang po sila. Last day na. Okay, gusto rin natin welcome si Kuya Nathan. Palakpan naman natin si Lord. Last time, kasama natin siya nung Christmas party natin. Kaso na-late sila kasi galing yata sila ng training ba? Yeah. So welcome. Welcome mga Ayan. So ano po ba? Nakapag full tank na po ba ang lahat? Hindi pa yan mag-full tank na po tayo kasi next week napakalaki po nung itataas sa crudo at sa gasolina. Ano po? Kaya naisip ko, magbag na kami. Nag-deliver. Chili garlic. Mahal po ng gasolina. Pag-pray po natin that the government will do something about it. No? Eh, siyempre, tayo pong mga simpleng tao lang, apektado po talaga tayo dyan. Very affected po tayo dyan, no? And sana mag-bounce back agad. Yan po, pag-pray po natin. And mamaya mga kapatid, kung okay lang po sa inyo, we'll have a short meeting para po dun sa ating school ministry para maipanalangin po natin yan. We will push through, Lord willing, pa rin dun sa kabataan na gawain po natin. So mamaya, kung okay po sa inyo, magkaroon po tayo ng short meeting and sharing time na rin po bago po tayo mag-iway-iwalay. Okay lang po ba sa inyo? Wala pong magtatampo? Ayan. So, good morning mga kapatid. Joining us online, Tito Robert, good morning. And sa lahat ng nanonood ng ating pong Sunday worship celebration. Blessed Sunday po mga kapatid. So, ngayon pong umaga, tayo po, itutuloy natin mga kapatid yung ating pong message last Sunday about prayer. Kaya entitled po natin, Biblical Effective Prayer Part 2, Praying with Importunity. Sabihin nga po natin, importunity. Ang importunity po, sa Tagalog, kung tama ako, pagiging desidido. Desidido kang manalangin. Hindi ka magpapapigil sa iyong dinadalangin sa Panginoon. To the point na nakakaistorbo ka na. Yun po ang ibig sabihin ng importunity. Masyadong persistent. Kumbaga, demanding na yung dating ng iyong paghingi. Nako, matindi po to. Biblical pa ba to? Very demanding daw tayo. Relentless yung pleading po natin sa Panginoon. Very eager to the point na nagiging intrusive na daw po ang ibig sabihin ng importunity. Ngayon, titignan po natin sa teksto po natin sa Luke 11, karugtong lang po ito ng message last Sunday. Kasi last Sunday, verse 1 to 4, yung prayer pattern po na tinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo kung paano tayo manalangin. At ito po yung kadugtong, verse 5 and the following verses.
And sabi ng Panginoon, ito po yung kanyang harapan. Sino sa inyo ang magkakaroon ng bisita ng madaling araw? Okay ba sa inyo yun? Bisita ng madaling araw? Nakakainis po yun. Di ba? Ang kilala nila, tutulog ka na, tapos may darating madaling araw. Bro! Sis! Meron ka bang pandesal dyan? Pahingi naman 3. May bisita kasi ako dumating, wala akong maihanda sa kanya eh. Di ba nakakainis? Tingnan niyo po, sabi ng Panginoon, sino sa inyo may kaibigan, pumunta sa inyo ng madaling araw at sinabi niya, kaibigan, pahingi naman ng 3 tinapay mo. Kasi dumating ang aking kaibigan mula sa malayong paglalakbay. Ang problema, wala akong maihanda sa kanya. Naibus tinapay. Naubos ang tinapay. At sasabihin ng kanyang kaibigan, ang sasabihin, huwag mo nga akong istorbuhin. Kasi yung pintuan ng aming bahay, sarado na. At yung aking mga anak, natutulog na kami magkakatabi dito sa kama. Hindi ako pwedeng bumangon para ibigay yung hinihingi mo. Sabi po nung kanyang kaibigan. Natry niyo na ba to? May pumunta na madaling araw? Pwede naman sana ipagpabukas ako, pandesal lang, di ba? Bakit ipipilit niya pang pumunta ng madaling araw? Pwede naman sabihin niya dun sa kanyang bisita siguro. Bisita, pwede bang pagbabukas mo na yung gutom mo? Itulog mo lang yan. Makakatulog ka din. Di ba? Lilipas din yan. Di ba? Pero itong sabi ng Panginoon, tingnan sabi niya verse 8, hindi daw siya babangon para ibigay yung tinapay kasi kaibigan niya siya. Subalit, dahil sa desidido talaga yung kaibigan niya, very persistent siya, makulit tong kaibigan niya, ang sabi ng Panginoon, siya ay babangon at ibibigay yung pangangailangan ng kanyang kaibigan, hindi dahil kaibigan siya, kasi makulit siya. At ibibigay niya kahit gaano pa kadami yung gusto niya. Even niya, no? He will rise and give him as many as he needs. Wow! Ito po ang konteksto nito mga kapatid ay panalangin. Tandaan natin, is prayer. So you see here, tinuturuan po tayo ng Panginoong Hesus kung ano po yung attitude natin in prayer. And sometimes, meron tayong hesitancy pag nananalangin po tayo. Napag-aralan natin last Sunday, yung ating panalangin ay panalangin based on a relationship sa tatay po natin sa langit. This is how you pray. Sabi ng Panginoong Hesus, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Ibigay ang pinakamataas na paggalang sa iyong banal na pangalan. Your kingdom come. Diba? Yung prioridad ng panalangin po natin ay para sa paghahari ng Panginoong Hesus dito sa lupa. And your will be done. Yung kalooban po lamang niya ang mangyari. But after that very clear and reverential worship in prayer, dito, nagbigay po ng isang parabola ang Panginoon kung paano daw tayo mananalangin. Kung ako po ito, siguro marami sa atin, may hiya ka, di ba? Kasi madaling araw yun eh. Di ba? Alam niyo, nung panahon na ito, malamang sa malamang, wala pong cellphone. Wala pong social media, walang internet. Ibig sabihin, maaga talagang natutulog yung mga tao po. At walang late night show. Di ba? Para mapuyat sila at gising pa marahil kasi nanonood, nagpupuyat. Nanonood ng reels. Nanonood ng YouTube videos. Di ba? Wala pong ganon. Maaga po silang natutulog. At sa tingin natin, baka marahil pati mga kapitbahay na bulabog. Di ba?
Kasi madaling araw, may kumakatok eh. Pero ito po ay isinalarawan ng Panginoon bilang paglapit daw po natin sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. This is very bold. Ito po, it's boldness in prayer, shamelessness in prayer, getting the attention of the Lord. Diba? Hindi rin nahiya yung kaibigan, di ba? Talagang pumunta siya ng madaling araw, kumatok siya. Sabi niya, bro, pahingi naman ng tinapay mo dyan. Pahingi naman ng pandesal mo dyan. Dumating yung aking bisita at wala akong maihain sa kanya. So this is a clear teaching of the Lord sa ating lahat, mga kapatid, kung paano tayo mananalangin sa Kanya. We need to be persistent in prayer, praying until the Lord answers our prayer. At syempre mga kapatid, mararanasan po natin yung ganitong klase ng pananalangin kung kilala po natin ang Panginoon. Amen? Kasi magkakaroon ka ng magdadalawang isip ka. Siyempre, pag hindi mo lubusang kilala yung taong lalapitan mo, kung ipagpalagay po natin sa tao. Ngayon, meron kang confidence, kapatid, kung yung lalapitan mo, kilala mo na siya at medyo close kayo, di ba? Kasi medyo may nabuild ka ng relationship, hindi ka na kakapalan mo na yung mukha mo sa madaling salita, di ba? Kung ikaw ilalapit, syempre madaling araw yon. Pero pag hindi mo kilala, medyo alanganin ka. So in praying, mga kapatid, it's the same way. We can come boldly before the Father if we have been able to develop a relationship to Him and receive a revelation and understanding kung sino po ang Panginoon na ating pong nilalapitan. At syempre, tayo po mga kapatid, di ba nakita po natin yung message natin, we are praying according to Scriptures. Ngayon kapag nananalangin ka, malakas ang loob mo, buo ang loob mo, very insistent ka, very persistent kang lumapit, kasi alam mo yung pangako ng Panginoon na ibinigay niya para sa iyo. Amen? And you pray according to the Scriptures. Di ba sabi ninyo, tutugunin nyo yung aking pangangailangan. Di ba sabi ninyo, hindi nyo ako pababayaan. Di ba sabi ng inyong salita? I think that is the most powerful prayer. It is a prayer that's based on Scriptures. Amen? You will be bold. Hindi ka mahihiya. Hindi ka matatakot. Kasi ibinabalik mo lang naman yung pangako ng Panginoon na sinabi niya sa kanyang mga salita. Amen? That's it. That's how we become bold in prayer. Lumalakas ang loob natin manalangin kapag yung binabanggit mong panalangin ay yun mismo yung pangako ng Panginoon para sa atin. That's the very promise of the Lord. Hindi ba? Hindi po ba sa atin yung mga may anak? Di ba ang sarap din? Madalas, o minsan kapag yung mga anak natin, pinapaalala yung mga pinangako natin. Oy, Dad, oy, Ma, di ba sabi mo? Bibili, di ba sabi mo? Pupunta tayo sa ganun. Oy, di ba sabi mo? Kaya ako, medyo maingat ako mangako eh. Kasi magaling ang memorya nila. Naaalala nila yung mga sinabi po natin. Pero nakakalugod sa puso kasi hinihingi nila yung sinabi mo lang naman, di ba? Ipinangako mo yan, Papa eh. Ipinangako mo yan, Mama eh. Pinapalik ko lang sa'yo, kaya ang lakas ng loob nila, di ba? Naturod eh, di ba? O, imbagaw mga Papa, ha? Sinabi mo, Mama, bibilan mo ko ng bagong shoes. Sabi mo, Papa, pupunta tayo sa panagbunga. Diba? Ipinangako mo yan. Narinig yan ni Mama. Narinig yan ni... Ganito, ganyan, di ba? Lumalakas yung loob nila. Bakit? Kasi sa bibig natin mismo nagmula eh. Lumalakas yung loob ng mga anak po natin. And same mismo mga kapatid in the Lord. When we pray to Him, we need to make mention of His promises. Amen? Doon po umaangat yung pananampalataya natin mga kapatid.
Kaya importante tayong simbahan bilang mga Kristiyano, dapat meron po tayong mga pinangahawakang pangako ng Panginoon sa buhay po natin, at yan yung nagbibigay ng fuel and ng fire and ng confidence po natin whenever we come to the Lord in prayer. Amen po ba? We let Him hear us reminding Him of His promises to us, His people. Pero nakakapagtaka din, no, yung kaibigan na ito, at hindi naman ng hospitality niya, di ba? Parang kung ako siguro yun bayan mo na yung gutom mo. Itulog mo na muna yan. Nakakaya kasi tulog na sila. Di ba? Pag matulog pa naman yun, parang mantika. Ang lakas ng orok niya. Hindi tayo maririnig noon. Pero nakita niyo yung hospitality, ang tindi rin eh. He is not ashamed to ask for a bread in behalf of his friend. Ganon din po tayo mga kapatid. Hindi tayo mahihiyang manalangin sa pangangailangan ng ibang tao. Amen? O ng ating mga kapatid, o ng ating pamilya. We must have that boldness to stand in the gap in prayer. Kaya nga napaka-bless po natin mga kapatid, kasi nga, binigyan po tayo ng trust ng Panginoon to have a school ministry. Amen? And we will be praying boldly to the students that they will come to the saving knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Hindi tayo papayag na wala tayong mawin. Hindi tayo papayag na hindi tayo dinggin ng Panginoon na ang mga kabataan ito ay sumampalataya sila sa Panginoon. Amen? We will fight for them because that is the future of the church, the young people, the future leaders of the church. Hindi tayo papayag na hindi magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Kaya kailangan nating magdala, mag-win na mga kabataan na susunod sa ating mga yapak na maglilingkod din po sa Panginoon. And this is the will of the Lord. And we will come boldly to the Lord. Kakatok po tayo ng madaling araw sa langit at hihingin po natin na hipuin ng Panginoon ang mga puso ng mga kabataan ito. Amen? We will fight in prayer. We will not stop until the Lord answers us. Kagaya po ng inihalim tulad po ng Panginoon dito na hindi siya nahiya humingi ng tinapay para sa kanyang bisita. It's interceding for others, praying for others, ang ibig sabihin po ng intercession. Nakakagulat ang lakas ng loob po niya. Istorbohin ang ibang pamilya para lang po makahingi ng tinapay. At ang sabi ng Panginoon, hindi daw siya bibigyan kasi friend niya siya. Bibigyan siya kasi ang kulit niya. Hindi siya tumitigil, kumatok, humingi ng tinapay. Ganun po ang attitude na gusto ng Panginoon sa simbahan. Na tayo po ay hihingi, mananalangin, hanggang sa makulitan ng Panginoon na yung mga pangako niya na ating pinapaalala sa Kanya at siya'y tutugon according to His divine timing. Amen? Kasi minsan, nananalangin tayo, hindi ka lang tinugon ng isang araw, ayaw mo na. Wow! Wala ka pa nga, hindi ka pa nga naging persistent eh. Hindi ka nga kumatok ng madaling araw eh. The Lord is looking at the heart of His people that is really confident and bold before the Lord. Kilala kung sino ang ating Panginoon at meron siyang pinangahawakang pangako ng Panginoon na naging puhunan niya at lakas ng loob niya para lumapit sa ating Panginoon. He is persistent. Ang ibig sabihin kasi ng persistent, mga kapatid, importunate, yun yung sinabi natin kanina. To the point na inaanoy mo na yung tao, to the point na nagiging, kaya nga sabi niya, di ba, you are bringing trouble to my home, waking me up this early morning, midnight.
And that's what the Lord desires of us, mga kapatid, to pray and pray and pray until the Lord rise up and answer our prayer. Amen? Ganun ba kayo manalangin o cute? Lord, thank you for this day. In Jesus' name, amen. Diba? Napakadami po nating ilalaban sa panalangin. Ilalaban natin sa panalangin ng ating bansa. Ilalaban natin sa panalangin ng ating mga pamilya. Ilalaban po natin ang ating simbahan. And the Lord chose to answer and minister and act through our intercession. Amen? Pinili niya po yung paraan na tayo ay mananalangin para nang sa gayon, kikilos po ang kanyang makapangyarihang kamay para tugunin ang ating mga pangangailangan. That is a very clear teaching in the Bible. At ang ating nga pong perfect model, sabi nga natin last Sunday, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. He modeled a very powerful prayer life when He was here on earth. Nakita natin, nananalangin ng Panginoon, pumupunta siya sa ilang para manalangin, nananalangin siya ng buong magdamag, at kung may pagkakataon at palagi nang ginagawa ng pagkakataon na siya po ay magkaroon ng time para makipagpisan sa Ama at makapanalangin po sa ating Ama. Once you experience, mga kapatid, the sweetness and the power of prayer, hahanap-hanapin mo yan eh. You will long for it. At syempre, nandun yung duty bound. Duty bound naman talaga tayong manalangin, pero meron kasing satisfaction po and fulfillment whenever we come to the Lord in prayer. Amen? Nakakaramdam ka ng alam niyo yung fulfillment bilang isang mananampalataya. Ang sabi nga ng Panginoon, manalangin tayo sapagkat mahina ang laman. Willing ang espiritu pero mahina ang laman. Manalangin tayo para hindi tayo mahulog sa tukso. And that's the power of a believer. Yung prayer life niya. Ang lakas ng pananampalataya po natin ay sinlakas lamang kung gaano tayo nag-i-invest ng oras sa ating pong pananalangin. You are only as powerful as can be based on your quality time invested in your prayer life. Kung wala kang panalangin, wala kang panahon sa pananalangin, huwag mong asahan, kapatid, na lalakas din ang pananampalataya mo at mapagtatagumpayan mo yung mga tukso na dumadaan sa buhay po natin. And we are being tempted. Kaliwat, kanan, taas, baba, every angle. The enemy is trying to hook us sa temptation. And we can only overcome it when we rely and depend upon the Lord in prayer. Hindi, siyempre, isa po yung pangangailangan natin. Kagaya rin po nitong inihalimbawa ng Panginoon na isang kaibigan niya ang nangangailangan ng tinapay ng madaling araw. Of course, the context of this certain specific passage is prayer. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 9, sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Hanapin ninyo at inyong masusumpungan. Kumatok kayo at ang pintuan ay magbubukas para sa inyo. Amen? You need to ask. You need to ask, church. We need to ask the Lord by faith, with boldness, coming from the promises of the Lord. Humingi tayo at tayo'y tatanggap. Hanapin natin at tayo'y makakasumpong at kumatok po tayo at tayo'y pagbubuksan. Ay, wala naman sa list na ako. Nandiyan po ba si Chok? Titingin-tingin ka, di ba, pagpunta ka sa bahay. Nandiyan po ba? Nandiyan po ba si Chok? Nandiyan po ba? Di ba? Progressive eh. Hingi ka,
Hahanapin mo, tapos nakatok ka na. Eh! Ayan po ba? May parcel po yun. Parcel mo kayam. Hindi po kayo nagre-reply, hindi po kayo matawagan. Wala pa kasing pambayad eh. Diba? O yung mga ibang naghanap na to, si Bombi na to ah. Pero syempre mga kapatid, nakita ninyo dito may progression eh. Hihingi muna, tapos maghahanap, tapos kakatok na siya. Ganun daw po yung paraan natin mga kapatid whenever we come before the Lord in prayer. Ang sino mang humihingi ay kakandak. Ang sino mang naghahanap, masusumpungan niya. Ang sino mang kumakatok, ang pintuan ay magbubukas para sa kanya. Sabi ng Panginoon, kung kayo ay may anak, kayo mga tatay o tayong mga tatay, pag humingi ba yung anak po natin ng tinapay, bibigyan ba natin ng bato? Kung humingi siya ng isda, bibigyan mo ba siya ng ahas? Siyempre hindi. Kung humingi pa siya ng itlog, bibigyan mo ba siya ng alakdan ba sa Tagalog ang scorpion? Ng alakdan. Sabi ng Panginoon, kung kayo masama, matindi no? Kung kayo masama, marunong kayong magbigay ng mabubuting regalo sa inyong mga anak, eh di lalong-lalo na yung tatay ninyo na nasa langit na ibibigay niya ang banal na spirito sa mga humihingi sa Kanya. This is a theological doctrine, mga kapatid. Siyempre, wala pong ama na magbibigay ng ikapapahamak ng kanyang anak. In example ng Panginoon po dito, kung tayo ay, alam niyo yung evil dito, it talks not doing evil, pero yung condition po natin. Meaning, we are sinners, we are totally depraved. Mga makasalanan po tayo, kahit na makasalanan po tayo, marunong pa rin po tayo magbigay ng mabubuting regalo sa ating mga anak. Kung kayo na marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, eh di lalong-lalo na yung ating Ama na nasa langit na ibibigay niya sa atin ibibigay niya sa atin ang banal na Espiritu Santo na kung ang sino mang humingi sa Kanya. Bigyan mo ba ito? It's very progressive. The prayer is very progressive, deliberate, very well-intentioned, absolute resoluteness. Ano po? Very fixated, unwavering. Wow! This is the kind of attitude the Lord is looking for the church whenever we pray. May lakas ng buong loob sa pananalangin. Desidido siyang makamit yung kanyang ipinapanalangin. Pero sometimes, mga kapatid, nananalangin tayo, pero hindi po tinutugon ng Panginoon. I think, wala dito. Buksan niyo po yung Bible ninyo, sa James, chapter 4. James chapter 4, 1 to 6. Para makita po natin, bakit hindi tumutugon minsan ang Panginoon? James 4, 1 to 6, basahin ko po sa Tagalog. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroong kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi nyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos.
Verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. So the Lord will not answer prayers that will only for our own pleasure. Hindi po sa tutugon ng mga bagay na hinihingi natin para lang po sa ating sariling kalayawan. Kaya ito po yung sabi ni Santiago, you ask, you do not receive. Why? Because your motive is not right. You are going to use that for your own pleasure. Pagmamalabis o pagmamayabang. Ang tindi na sabi ni Santiago dito, mga taxfield, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Meaning, jealous po ang Holy Spirit sa ating pong pananampalataya na maging exclusive lang po tayo para sa Panginoon. Na hindi po tayo magko-commit ng spiritual adultery to the world. We will not play tawag nito, yung makikipag-flirt sa mundong ito. Ayaw po ng Panginoon yun. Ang gusto niya, kung sa Panginoon ka, sa Panginoon ka lang. Amen? Yung buhay mo sa Panginoon lang, huwag mong hahaluan ng iba na mga makabundong bagay. Kaya nang sabi po ni Santiago dito, ang sino mang nagiging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Panginoon. Verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Amen? The Lord will bless the humble, He will lift up the humble and put down the proud. And it also related sa ating pong pananalangin. Kaya mag-iingat din po tayo mga kapatid sa ating hinihiling, kaya nga dapat palagi kapag tayo po ay nananalangin, we need to pray according to the Scriptures. We need to pray according to biblical promise. We do not ask something that we can only use for our pleasure. Yan po yung mundo, ganyan po ang mundo. Humihingi, hindi para mag-glorify ang Panginoon. You need to understand, mga kapatid, balikan natin yung prayer ng Panginoon. Ano sabi po ng Panginoon? Ganito kayo manalangin. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come and your will be done. Una sa lahat, ang intensyon ng panalangin, maluwalhati ang kabanalang pangalan ng Panginoon, mangyari ang paghahari niya sa atin, at masunod yung kanyang kalooban. That's the first part of prayer. It is for the Lord, for the glory of the Lord, for the kingdom of the Lord, and for the will of the Lord. And then, saka tayo hihingi ng tinapay. Di ba? Yun yung pattern na tinuro po ng Panginoong Hesus. That's the perfect pattern of all prayers. That is not the prayer itself na ulit-ulitin natin, but it is a pattern for the church. Ngayon, ganun po ang paghingi at paglapis sa Panginoon. Malakas ang loob natin, kagaya po ng parabola ng Panginoon dito sa kaibigan na ito, kasi alam niya, yung hihingin niya po, kagaya po natin, ay yun yung dapat kalooban po lamang ng Panginoon, and we can be assured of na yun ay kalooban ng Panginoon kung galing po sa salita ng ating Panginoon. Amen? We pray biblically. We ask biblically. We seek biblically. And we knock biblically.
Yan po yung tamang paraan ng pananalangin. At kung yan naman ang pananalangin mo, walang duda, malakas ang loob mo, buo ang loob mo, hindi ka mahihiya kasi binabalik mo lang naman, binabanggit mo lang naman kung ano na po yung ipinangako ng Panginoon para sa atin. Amen? We're just bringing back the promises of the Lord. That's why we will not stop until the Lord answer. We will not delay our prayer. We will overcome in prayer, persistent in our prayer. Parang si Esther, di ba? Nung lumapit siya sa hari, sabi niya kay Mordecai, bawal lumapit sa hari pag hindi ka pinatawag. Kailangan isummon ka niya, kailangan tawagin ka ng hari para makalapit ka sa kanya. Kung lalapit ako sa hari, pero hindi niya ako pinatawag, pwede akong mamatay. With the exemption na gagamitin niya yung scepter niya para ako ipayagang makalapit. Pero ganito ang gawin ninyo. Mag-prayer and fasting kayo, ipanalangin ninyo ako. At after ninyong manalangin, ako ay lalapit sa hari. Patay kung patay, sabi niya. Di ba? If I die, let it be. Pero lalapit ako sa hari in behalf. Ano po yun? In behalf of her people. Siya ay mananalangin. It talks about interceding, lalapit sa hari para sa kanyang bayan na hindi po sila i-execute at patayin. Kaya hindi natakot si Esther, sabi niya, lalapit ako sa hari kahit na it might cost my life because that is the will of the Lord. Kaya siya napunta sa palasyo. Sabi ni Mordecai, malay mo ito. You are there for such a time as this. Amen? And I believe, mga kapatid, we are here for such a time as this. Amen? Nandito tayo para tayo'y mamagitan sa pananalangin sa ating pamilya, sa ating bayan, at dito nga po sa binigay ng Panginoon na school ministry. We will not stop until the Lord answers our prayer. Kaya nakita po ninyo dito, hindi merong bahaging personal, pero yung inihalimbawa ng Panginoon dito, humingi siya ng tinapay, hindi para sa kanya kundi para sa kanyang kaibigan. That's intercession. And then gusto natin bigyan ng emphasis dito, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, kung kayo'y masama, marunong kayong magbigay ng mabubuting regalo sa inyong mga anak, di lalong-lalo na, yung Ama natin na nasa langit. Ibibigay niya ang banal na Espiritu Santo sa sino mang humihingi sa Kanya. The God, Holy Spirit, will be upon those who ask Him. Ano po ba yung tinutukoy dito? Alam niyo mga kapatid, ang Panginoong banal na Espiritu Santo is a whole package. The Holy Spirit is a whole package. Humihingi ka ng comfort, ibinigay niya yung comforter mismo. Amen? That's the Holy Spirit. Humihingi ka ng tulong, ibinigay niya mismo yung source ng tulong. That's the Holy Spirit. Humihingi ka ng katotohanan, ibinigay niya mismo yung tagapagturo ng katotohanan, the Spirit of Truth. Humihingi ka ng kapangyarihan, ibinigay niya ang source ng kapangyarihan para mamuhay ng matagumpay bilang isang Kristiyano. Humihingi ka ng karunungan, wisdom, ibinigay po niya ang Spirit of Wisdom, the Holy Spirit. Humihingi ka ng gabay, ibinigay niya mismo yung tagapagturo. Humihingi ka ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng long-suffering, ng kindness, ng goodness, ng katapatan, ng gentleness at self-control. Ibinigay po niya ang banal na Espiritu Santo sa buhay po natin at yun po yung nag-produce ng mga bunga na yan sa atin. Amen? Kaya when Jesus Christ said, the Father will give the Holy Spirit to us, He gave us the source. Amen?
He gave the source of everything that we need. Ganon po ka-generous ang Panginoon. O bigyan ko kayo ng illustration. Humihingi ka ng pera sa bangko, binigay niya yung bangko. Parang ganon. The source. Ganon po yung illustration. Mababaw na illustration, pagdating po dito sa ibinigay ng Ama na banal na Espiritu po sa ating lahat. Kaya nga mga kapatid, dapat bilang simbahan, tinitake advantage po natin yung opportunity natin makapanalangin, maranasan ang kapangyarihan at presensya po ng banal na Espiritu Santo sa buhay po natin. We can utilize and maximize taking advantage of our prayer life for the very presence of the Holy Spirit sa buhay po natin. Buksan ninyo yung Bible ninyo mga kapatid sa Joel chapter 2. Naalala ninyo yung propesiya po sa book ni Joel, verse 28. Basahin ko. At darating ang panahon, it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit. Ibubuhos daw po ng Panginoon ng kanyang Espiritu at ang banal na Espiritu po yan on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams and your young men shall see visions. Darating ang panahon na ibubuhos ko ang presensya ng banal na Espiritu Santo sa lahat. And nangyari po yan nung panahon ng Pentecost, nung panahon po na nag-preach si Apostle Peter in the book of Acts. Bumaba ang presensya ng banal na Espiritu Santo sa kanya pong mga disipulo and they speak in tongues, ano po? And they were filled by the very presence of the Holy Spirit. Ephesians chapter 1, patapos na po tayo, very Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. Sa New King James Version, sabi po ni Paul, in Him, sa Panginoong Isus, you also trusted, nagtiwala kayo sa Panginoong Isus. Bakit po? After you heard the word of truth, nagtiwala kayo sa Panginoong Isus matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ano po ba yon? The gospel of your salvation. Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ang tinutukoy po dito, syempre, ang simbahan at ang mga kapatid po natin sa Panginoon. In whom also, having believed, sumampalataya kayo, ano sabi po niya? You were sealed. Sinelyuhan po tayo ng ano? With the Holy Spirit of promise. Ikaw ay selyado na kapatid, na ikaw ay kabilang sa Panginoon, ikaw ay kabilang sa kaharian ng Panginoon, hindi dahil umaattend ka ng simbahan, hindi dahil nanunood ka ng preaching, ikaw ay sinelyuhan na nakabilang ka na sa kaharian ng Panginoon sa pamamagitan po ng pangako na banal na Espiritu Santo. That's the promise, man. You are sealed. Selyado ka na. Ibig sabihin, verse 14, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Ang banal na Espiritu Santo ang garantiya na ikaw ay babalikan ng Panginoon, tatanggapin mo lahat ng minana mo na nakuha mo sa Panginoong Isus nung ikaw ay sumampalataya at ikaw nga ay malulubos ang iyong pagkatubos dahil sumasa iyo ang presensya ng banal na Espiritu Santo. Amen? Amen. Hindi po, ang pagbalik po ng Panginoong Isus sa second coming po niya, hindi niya titignan yung pinakamalaking simbahan. Hindi niya titignan yung magandang simbahan. Hindi niya titignan yung maiingay na simbahan. Pagbalik po ng Panginoong Yesus, titignan po niya kung sino yung mga taong tinataglayan ng presensya ng banal na Espiritu Santo at sila lang po yung matutubos pagdating ng ating Panginoong Yesus.
That's a seal, mga kapatid. That's a guarantee. Sa mababaw na pagpapaliwanag, para bagang down payment. Babalikan po tayo ng Panginoong Hesus kasi nasa puso at buhay na po natin ang presensya ng banal na Espiritu Santo. That's the power of the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya nga dapat puspus po tayo palagi ng presensya ng Panginoon. Anong sabi ni Pablo? Kailangan nating mapuspos ng banal na Espiritu Santo para hindi natin pagbigyan yung ating laman. Kasi pag hindi tayo puspos ng banal na Espiritu Santo, madali tayong matukso. Madali tayong mamuhay sa laman. Madali tayong madistract. Yung heavenly calling natin, di ba sabi sa Colossians, put your minds on the things that are above. Yung damdamin mo, yung puso mo, yung pananabik mo, dapat doon sa itaas kung nasaan ang ating Panginoong Hesus. Hindi sa mga bagay na nandirito sa lupa na isang araw ay tutupukin din kasama ng galit at puot ng Panginoon. We must not be attached sa mga bagay sa mundong ito. Pita ng laman, pita ng mata, pagmamalabis o pagmamayabang. Yan po ay bahagi ng mundong ito. Ang tunay na simbahan ng Panginoon must be detached from this world while living in this earth. Because we have a mission. Pero yung puso't kaluluwa, isipan po natin, dapat nakatuon kung nasaan po ang ating Panginoon. Amen? And we can only do that, mga kapatid, kung tayo po ay consistent, empowered by the presence of the Holy Spirit through our prayer life. Dapat non-negotiable po sa atin ang prayer time natin. Kung may prayer time ka ng morning, non-negotiable yan. May prayer time ka ng gabi, non-negotiable yan. Huwag mo yan ipagpapalit sa panonood mo ng ano bang pinapanood mo sa social media. Napakadaming oras sa social media. Alam niyo, sabi niya, I forgot yung Hall of Famer na NFL player. I think, basta Lewis yata yung last name niya. Ano ang sabi niya? I think namatay. Hindi ko na-search masyado. Nakita ko lang lumabas sa clip yung kanyang prayer or parang interview. Sabi niya, social media is more dangerous than drugs. Yung social media po, mas delikado kaysa sa droga. Kasi hindi natin namamalayan, nagiging addicted na po pala tayo at kahit mga magulang, nagiging addicted na po sa social media. At least yung drugs, alam mo tinatago, nakikita, may manifestation. Pero ito hindi mo mapapansin. Na tayo po ay nagiging addicted na sa social media, as I mentioned before, mga kapatid, kung ano po yung nire-release na mga hormones sa brain ng drugs is the same thing na nire-release po sa brain po natin kapag tayo po ay gumagamit ng social media, gumagamit ng mga gadgets. Inaagaw niya yung atensyon para dapat sa ating pong relasyon sa Panginoon. Gusto niyo malaman kung hindi tayo nahulog na sa adiksyon ng social media at ng gadget, huwag po kayo mag-social media for a month. If you cannot do that, you've been hooked like any other drugs that destroys the future of the next generation. That's true, mga kapatid. It destroys our relationship with the Lord. Inaagawan niya po yung atensyon na dapat binibigay natin sa Panginoon ng mga social media na ito. Alam niyo yung I think recently, Australia yata. Alam mo sa Australia, nagkaroon yata sila ng batas na 16 years old below sa school, hindi pwedeng gumamit ng cellphone. What a great law. It protects the children. I believe ang pinakauna yata France, Pero recently, parang nakita ko sa balita, ginawa po ng Australia last year that they have removed. China rin po, tinatanggal nila. Why? They're trying to protect the minds
and the future of their nation. Ang Pilipinas, hindi po. Binibigyan pa natin ng ikapahamak yung ating mga anak na hindi natin nalalaman that it will destroy them. It will severely destroy their future. Not to mention spirituality. Kaya sa panahon po natin ngayon, iba na yung regalo eh. Mama, iPad. Mama, cellphone. Diba? No! Don't do it! Don't contribute dun sa kanyang ikakapahamak. Preserve their life. Ituro natin ang salita ng Panginoon, ipanalangin natin siya. Let us become a role model to our children. That is the calling of the church. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong umayon kung anong uso, mga kapatid. Ang uso sa Kristiyano ay walang kupas pa rin, kundi ang pananalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? It will never get out of style, so to speak. Ang pananalangin is the classic, is the tradition, is ancient, is still works, is still powerful, even up to this time. At i-maximize po natin, mga kapatid, ang ating panahon sa pananalangin at sa presensya po ng Panginoong Banal na Espiritu Santo. Ephesians chapter 3, verse 16 to 21, sabi po ni Paul, and He would grant you according to the riches of His glory. Ibibigay ng Panginoong Yesus ang yaman ng kanyang kaluwalhatian to be strengthened with might through, palalakasin kayo through His Spirit. Ang magpapalakas sa Kristiyano yung presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, hindi inner man. Kaya importante, meron kang ginugugol na sapat na oras at panahon sa presensya ng banal na Espiritu Santo sa pananalangin, kapatid. Pagbabasa ng salita ng Panginoon, kapatid. That Christ may dwell in your hearts through faith. Nang sa gayon, manahan ng Panginoong Hesukristo sa puso natin sa pamamagitan ng pananampalataya. That you, being rooted and grounded in love, may pundasyon, may ugat, may be able to comprehend with all the sayings that is the width, the length, the depth, and the height, para maunawaan natin ang lawak, ang haba, ang lalim, ang taas ng pag-ibig ng Panginoong Jesus. To know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. That's how a believer should be. We need to be filled with the fullness of God. Verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Ang Panginoon, kaya niyang gawin ang higit pa sa ating hinihingi, higit pa sa ating iniisip sa panalangin. According to the power that works in us, yung tinutukoy pong power dyan, mga kapatid, ay yung kapangyarihan at presensya po ng banal na Espiritu Santo sa buhay po natin. To Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Amen? That's how the Spirit of the Lord works in us. Kaya nawa, mga kapatid, magkaroon po nawa ng revival, magkaroon ng revolution ang ating pong prayer life. We must not take lightly our prayer because the Holy Spirit is jealous. Jealous po siya na maging exclusive lang po yung ating atensyon, yung ating panahon para po sa Kanya, para sa gawa ng Panginoon, sa kalooban ng Ama, para mag-glorify po ang Panginoon sa buhay po natin. We have a lot of things to pray for. We have a lot of things to intercede for. And the Lord is commanding us to come before Him with boldness. May desidido, buo ang loob, may confidence. Dahil ang ating ipinapanalangin ay mga ipinangako po niya para sa kanyang simbahan. Amen?
Amen po ba? Are you blessed with the word of the Lord? Amen. Sige po tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin na mga kapatid. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, sa mapagpala, Panginoon, at mabiyayang umaga pong ito. Salamat, Lord, because hindi po kami maliligaw, Ama. You have clearly, O God, showed us through your word, Lord. Pinakita niyo po, Panginoon, mula sa inyong salita kung paano po kami tamang dapat manalangin, Panginoon. Lord, forgive us, O God, kung may mga panahon o maraming panahon na neglect po namin ang most precious opportunity to be able to pray and intercede, O God. To be able to come before you in boldness, Lord. Kagaya po ng inyo pong binanggit sa inyong mga salita, that hospitality is mind-boggling, Lord. That He has that boldness to ask for 3 loaves of bread para po sa kanyang kaibigan, Panginoon. Dalangin ko, Ama, magkaroon din po kami ng ganong boldness para may panalangin din po namin yung mga taong nangangailangan ng aming pong pananalangin, O God. There are a lot of things that need, in great need of our prayer and intercession, O God. Magsimula po sa sarili po namin, Panginoon. Let us begin with ourselves, Lord. Let us begin with our needs, our personal prayer, O God. And then, O Lord, we can be able to establish a solid, O God, non-negotiable devotion unto you in our prayer time. And then we can pray for our country, we can pray for the church, we can pray for our extended relatives and families, O God. We can pray according to your will, O God. Help us, Lord, bilang isang simbahan, Panginoon. Walang simbahan po ang pwedeng magpatuloy ng walang pananalangin, O God. Private and corporate prayer, Lord. Very, very important, O God. Teach us how to pray, Holy Spirit, our God. Dalangin namin, Ama, hindi lang po maging mensahe ko ang ating napakinggan, isa pamuhay po namin ito, Panginoon. Let us become powerful, prayerful warriors in this generation, O God. Nangangailangan po ng lubos ang simbahan ng mga dedicated, committed na mapanalanginin inyong mga anak. And I pray, Lord, let us commit ourselves this morning in prayer and intercession, O God. Malaya na po kaming makakalapit sa inyo through Christ our Lord. And we can utilize this opportunity by the very presence of the Holy Spirit sa buhay po namin, Panginoon. And then we can see your hand move, O God. We can see your hand, O God, answers our prayers, Lord. At nang sa gayon, Panginoon, matanggap po ninyo ang glory at honor na nararapat po lamang para sa inyo, Panginoon. Kung eager kaming mag-pray, mas eager po kayong tugunin ng aming mga dalangin, Panginoon. But we need to ask, Lord. But we need to seek, Lord. But we need to knock the door, O God. For anyone who asks, receives. Anyone who seeks, finds, O God. And anyone who knocks, the door will be opened unto him. If we then, being evil, know how to give good gifts to our children, how much more our Heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask Him. Hallelujah, Lord. Whole package has been given unto us to the very presence and power of the Holy Spirit, our God. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin po ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. I pray, Lord, that this week will be a week, O God, of prayer. Maging linggo po ito ng linggo ng pananalangin, Panginoon. Paglapit po sa inyo. A lot of things to pray for, O God. I pray, you bless your people. We, your church, Truthful Gospel Ministries,
Pagpalain niyo po nawa muli, Ama, ang aming mga pamilya, ang aming mga tahanan, ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang aming kalusugan, ang aming relasyon, mga relationship, ang aming ministry, O God. Ang aming Panginoon, O God, paglilingkod at pagmamahal po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, O God. And I pray that your grace and your mercy abound to us for the rest of the week. Thank you, Father God. We love you and we praise you, O Lord. And I pray let your shalom rest upon us, dear Lord, for the rest of the week. Thank you, Father God. We give you all the glory. We give you all the honor. Bless you rin po yung mga online brethren po namin. Maraming salamat po, Ama. Napakabuti po ninyo. Ito po ang aming sasamo. Ito po ang aming nalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po yung magsabi na, Amen. Parapan po natin ang Panginoong malakas. Hallelujah. Then, Sunday mga kapatid. See you next week. Shalom, shalom.